February 8th, Isaiah chapter 40 verse 8. The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Okay? Maligaya na sa ating lahat. Ako si Elvin Jadam Lumbang. Ito ang aking daily devotion para sa araw nito. At yung tatalakayin natin paksa sa araw na ito ay paano malalaman ang plano ng Diyos. At ano ba yung canon? No? So, simply, sagutin natin agad yung ano, no? Paano mo malaman ang plano ng Diyos? Magbasa ka ng Biblia, no? Yung Biblia, yung salita ng Diyos, yung binabasa mo yung Biblia, nakikita mo or you are reading the mind of God, basically, no? Sa ganun, continue tayo na. Ano yung ibig sabihin ng canon? The list of all the books that belong in the Bible, no? So, nangyari sa kasi canon ito, sabihin natin na madami kasing books in the Bible na yung nangyari kay Matthew, Luke, John. Lahat yun ay hindi ito sama-sama noon, no? Kumbaga, may completed volume na yung Old Testament, pero hindi pa completed yung sa New Testament dahil sinusulat pa lang. So, napunta ito sa mga ibang mga house churches at dahil sa sobrang, sabihin natin, lumilihis na talaga sa mga doktrina o yung mga tinuturo sa Biblia or yung mga tinuturong doctrines ni Jesucristo, parang lumilihis na, lumalayo na sa Bible, no? Sa ganun, naghanap na sila gumawa sila ng paraan yung church para magkaroon ng canon na ano ba dapat yung magiging batayan, ano ba yung dapat basahan, ano ba yung tunay na salita na dapat sundan o kaya gawing batayan para sa pananampalataya, no? Next is, ano yung canonical? A term describing preserved writings that are deemed to have divine authorship and therefore included in the canon of Scripture as God's Word in written form. Okay? So basically yun nga, yung canonical, malapit lang magkapares. Yung canon yung entirety of books. Yung canonical naman, kung sasabi bang ito ba ay based or rather it is a reliable source, no? So galing sabihin natin na ito yung reliable source na itong mga teachings ng Diyos or ni Jesucristo o kung ano ba yun, kung ano yung mga doktrina ng Diyos, no? So, is it a reliable source? Is it a reliable teachings? Canonical ba to? Sumusunod ba ito sa continuity? Galing ba ito sa mga apostol? Galing ba ito kay Jesucristo? Ano ba nangyari, no? So, ito yung canonical. Yun yung canonical. So, may mga tatlo tayong basihan, no? At kasama rin to sa teachings natin, no? Na first of all, the important part is yung apostolic origin. Isa sa mga major na kailangan dito, apostolic origins. Kanino ba galing yan? Sino ba gumawa yan? Sino ba nagsulat yan? Galing ba yan sa mga apostol? Kasi yung mga apostol, sila mismo yung naging witness, sila yung naging sa proximity ng Panginoon. No? Na sasabi natin yung mga sulat nila ay ayon talaga sa mga tinuturo ni Jesucristo. Kung paano siya nabuhay, ano yung mga doktrina na ibinigay niya, ano yung mga sinabi niya, at so on and so forth. So, kung hindi ito galing sa apostolic origin, sabihin natin yung book na to is from someone na sabihin natin na prophet of God na pero New Testament na, no? Hindi magiging hindi siya magiging kasama sa canon kung sakali rin man lumihis rin to sa continuity, no? Ito yung pangalawang pangangailangan doon, yung major kailangan tignan is the doctrinal consistency. Doctrinal consistency ay kung yung mga teachings, mga prophecies ay all interconnected at pinapakita yung parang narrative na si Jesucristo ang Messiah, no? Siya yung tagapagligtas, no? Siya yung tagapagligtas natin sa ating mga kasalanan. At sa ganun, dapat meron nakikita natin yun sa mga libro na the prophecy show it. Hindi yun bigla na nagkaroon ng bagong Messiah, kung ano man yun. There's a doctrinal consistency of how things, the plot, the continuation, the chronological order, kumbaga. So, yun. Sunod ay universal acceptance. Yung universal acceptance dito, yung sinasabi na kung ito ay ginagamit ng mga house churches, no? House churches, nagiging ginagamit ba ito para sa batayan nila ng pananampalataya, no? Is this used by house churches back then? No? So, kung hindi man, o bago lang talagang book na somehow ginawa ngayon, ginagamit ba ito ng mga house churches noon? Hindi, then it's not canonical. So, may mga iba't ibang proseso pa yun, pero yun yung mga major na kailangan makita para masabing canonical ang isang libro. So, sunod tayo sa teachings, mabilis lang to, na divine author has preserved this word. Sabihin natin na God is the preserver, God is the creator. So, kung ano man yung mga sinulat niya, sinabi niya at ano na isinulat ng tao sa Biblia, na galing sa kanya, influenced by him, inspired by the Holy Spirit,
yun rin ang lumalabas hanggang sa ngayon. So kung ano man yung naging salita noon, ganun pa rin yun hanggang ngayon. Kaya ang salita ng Diyos ay preserved from whatever, kung ano man yung state noon. Sinasabi nila, hindi, corrupted na, hindi na ito true to the original. No, the word is preserved by God. Siya rin ang nagpa-preserve ng sarili niya salita. No, kung pinasulat niya sa tao, and kung siya yung nagsulat sa pamamagitan ng tao, siya rin nag-aalaga nito sa pamamagitan din ng tao, no? Next is universally accepted, as we discussed na. Accepted by house churches. Ito yung kailangan talaga nating intindihan sa canonical talaga. Na ginagamit to, kasi kagaya noon, separated nga yung mga books. Pero, it is still used by the house churches. At yung mga doctrines, there is a continuity in them. And yun lamang. Salamat po sa pakikinig at mabuhay.